Araw po sa inyo lahat mga kapatid. Saglit lang itong video na to. Maestro Virgo, ano ba yung kaibahan mo sa amin? Bakit hindi namin mapagtagumpayan to sa spiritual, sa mga plano namin? Sa buhay, sa spiritual, kung kahit anong mga aspeto. Actually, pare-pares lang naman tayo. Ang kaibahan lang sa atin mga kapatid, yung mindset natin. Kasi iba yung mindset ko eh. Napagtagumpayan ko yung mga bagay sa spiritual kasi pinagsikapan ko, talagang nanindigan ako at talagang sinuko ko sarili ko. Buong buhay ko sinuko ko. Ngayon kung sa sarili nyo mayroon pa kayong hindi kayang isuko, isuko nyo na yan. At hindi ko po yan inasam. Kumbaga inantay ko po ang tamang pagkakataon. Hindi po ako para bang yung naging sobrang hayok na hayok sa mga bagay o atat na atat. Hindi po ako naging ganun. Real talk lang po. Pinaubaya ko po sa Diyos ang lahat at ang mga bagay-bagay ay natuklasan ko at nagagamit ko po at naibahagi ko sa mga estudyante bilang tagapagturo nila. Sa mga baguhan na ang payo ko sa inyo siguro para makamtan mo ang tunay na kapangyarihan, ang tunay na katotohanan sa mundo ng spiritual, isentro mo ang dakilang Ama. Isentro mo ang Diyos, mahalin mo siya, maniwala ka sa Panginoong Jesucristo, and that time, believe, trust, and surrender. Kasi sabi nga nila, Maestro Virgo, to see is to believe eh. To see is to believe. Kung naniniwala ka bang may isip ka, o nakikita mo ba yung isip mo? Di ba? Kung nakikita mo yung isip mo at sasabihin mo to see is to believe, nagkakamali ka. To believe is to see. Kasi hindi mo naman nakikita yung isip mo eh. With your own eye, hindi mo nakikita yung isip mo. Talagang yung mata mo, talagang literal na mata mo, nakikita mo ba yung isip mo? Hindi. Some people will tend to say na to see is to believe, but in realistic talaga, to believe is to see. Kung naniniwala ka, makikita mo yan. Ganun po talaga yun. So sa lahat ng mga taong naririyan ay pagtibayan yung sarili nyo, hanapin yung katotohanan sa spiritual kung bakit kaya si Maestro Virgo gumaganap ng walang gamit, walang bitbit sa katawan, walang tato, wala kahit anuman. Purong pananalig lang. So ang naging kaibahan lang po natin, yung pananalig ko sa dakilang Ama, mas naging solido yun. Hindi ako nag-isip sa mga bagay-bagay na mga gamit. Kaya napagtagumpayan ko to. Yung iba naman nagtatanong bakit di gumagana sa kanila yung aura ng Sator. Siguro ang payo ko sa inyo, linisin nyo muna sarili nyo. At hindi po basta-basta ang mga gabay, may mga gabay po yan. Hindi yung pwede mong sigawan yan, hoy, ganito ganun, wala pong ganun. Sundin mo ako, walang ganun. Hindi po yan katulad ng ginusto nyo lang. Tatakda ng Ama ang pagkakataon sa inyo, hindi yung kayo po ang masusunod. Di ba? Kaya nga siya sinasabi nila, puro kasiraan sa Sator eh, kasi hindi nila kaya eh. Hindi nila kayang panghawakan kasi ang Sator, pipiliin niya yung taong karapat-dapat na taglayin yung kakayahan ng Sator. Kaya hindi nila kayang manipulahin talaga. Nahirapan sila. Kaya puro paninira lang ginagawa nila. Dahil hindi nila alam kung paano paganahin, hindi nila alam kung paano gamitin. All this time, kung mayroong mga sumusubok pero limitado lang kakayahan nila, hindi nila kaya talaga. Hindi nila ma-execute na maayos. Yan lamang po ang binabagi ko sa inyo at payo ko sa inyo, maging mapagpakumbaba. Isentro nyo dakilang Ama at suko nyo sarili nyo. Believe, trust, and surrender. Magaganap yan, mark my word. Magaganap yan sa inyo. Mangyayari yan. Salamat po.